Okay guys, surplus pistols tayo. Sabi ko kay Charles, pagsabay-sabayin na natin. Una, to hawak mo na eh. Nothing is for sale and dispose. Lahat na safety check na prior to filming. Pero just to be safe, huwag mo ipopoint sa akin. Sige. Ito yung ano ko, police trade-in ko na Beretta. Okay. So Galing yan sa Italy talaga to. And akala nyo ordinary Beretta 92 pero ano siya, pinagkaiba niya, heel ano siya, release, magazine release. luma. Oh. So dito yung release. Dito Hindi yung siya release. gaya nung dati. Yung mga Beretta natin ngayon na Yeah. dito na. Yes. Ano masabi mo dyan, Charles? Napaka-smooth. Smooth ng action. Oh yeah. Look at that. So Dulas. smooth. Mas smooth pa siya dun sa ano ko, sa Taurus ko na PT917CS. Siyempre, iba yung Dito. mga sinaunang. Oo, hindi mo talaga mararamdaman yung ano, yung locking block. Yeah. Di ba may locking block? Oh, halos wala kang maramdaman na locking block na pumapalo. Parang walang friction. Oh, walang friction talaga. Parang glass. Oh, yeah. It's like you're sliding two sheets of Ang glass. hirap i-explain doon sa mga non-gun Oo. owners, no? Pero iba Beretta eh, yung action No, eh. iba talaga siya. And then lalo na to, yung sabi ko nga namin. Tsaka yung blued niya, yung pagka-blue ng mga parts niya, pag titingnan mo ha, plum. Hindi siya yung Okay. yung dark na, yung black na black. Talaga. Plum yung bluing niya. Tama. Which is typical dun sa marami, kahit yung mga Italian bayonets na steel, plum din yung pagkaka-blued niya. And yung iba pa na ipapansin ko dyan is yung mga, kahit yung Russian, yung mga, there was a time na yung Russian bayonet, ganoon din nila yung AK-74 bayonet nila, plum din yung kulay nung furniture. So doon sa magtatanong siguro, ba't ka nagano yan eh, Beretta lang yan. Well, yun nga, may kasamang history to kasi police trade din to. Ginamit to ng Italian police. In service to sa Italian police. So dinala dito sa US nung nagpalit na sila ng service pistols. Pero sabi mo nga Charles, no, yung maski mga modern na Beretta ngayon may cutout pa rin dito sa baba. Marami sa mga, kahit yung mga Taurus na PT92 na magazine may niya, may cutout cutout pa rin. So pwede mo pa, interchangeable pa rin siya dun sa luma. So mga lumang designs. So eto guys, yung Beretta 92 na police trade-in. Ito naman, sabi ko sa iyo Charles kanina, sabi ko, baka mamaya ginamit to ng Nazi. Kasi noong unang panahon, yung Spain, ito rin smooth din to smooth. Diba? Yun, diba? Spain at saka Germany, Yan na. magkakampi. Look at that. Yan yung Star. Model B, Star na So yan, ang istorya niyan guys, kinopya nila yung John Browning design na 1911. Mukha siya 1911 pero hindi siya 1911. Sabi ko, Charles, yung trigger, hindi siya patras pagka pinupull. Hinge trigger siya. Oo. Parang fulcrum, no? Nag-ano. Ayan, so ang ganda. Pati yung action, yung Pag action. in-action Smooth natin, din siya. very smooth. Oh, Smooth. smooth. Pati yung magazine niya, hindi to 1911. Hindi siya 1911. Mukha lang siya 1911. Mukha siya 1911 pero hindi siya 1911. Pero hindi siya 1911. So, ano sila? Axis powers ba sila? Axis power. Well, come on. Kasi tinulungan ng Germany ang Spain dun sa ano nila. Yeah. yung Civil Axis War din powers nila. sila. Sabi nung ni-research ko to, may potential na yung mga Star Model B na mga ganito, ginamit ng mga Nazis. Lalo na doon sa part ng Spain. Kasi nag-station yung mga Nazis sa Spain eh. Meron nga silang tawag dito, may port sila doon eh. Yung inapan ako sa Ungentlemanly, ano ba yun? Movie. Yan. Okay. So, ang ganda. Pakita mo yan. So, sana nga magkaroon din tayo ng mga ganitong options guys sa Pilipinas. Yung mga ganitong pistol. Magkaroon tayo kasi nakakalungkot na yung mga, kasi ito guys, ang advantage ng mga ganito is pag nagiging available dito sa US, ang mumura nila. Yeah, Hindi lang tayo pwede magsabi ng presyo, pero ang mumura talaga nila, it's like, very, very cheap. Parang less than half ng price ng bagong Glock. Kaya nga sabi ko kay Charles, mura lang ng mga ganito, yung mga police tradings dito sa US. Yeah. These are very cheap. Sa Pilipinas kasi parang lahat ng baril natin sobrang mahal. Lahat, Lahat, even if hindi naman siya dapat ganun kamahal, it's being made super expensive. So that's the problem with it.
Yeah. Really nice. Really nice. Yeah, Ako okay. natuwa ako pag nakita ko yung mga ganito kasi it really only shows that, the people value their history and there's a mechanism in place for them to import Ito, these pinakita things. ko na rin to kay Charles kanina. So, lahat ng na safety check na to, yung Ruger natin na P91, DAO, double action only, isa sa mga parang well-built, actually overly built pistol. No, overly built. Talagang sobra yung material, sobra yung metal. Pero hindi naman siya ganun kabigat, di ba? Para siyang hindi naman. bulky pero hindi siya ganun kabigat eh. Kasi polymer na yung frame nito. Hindi polymer, parang alloy. Ayun, tama, alloy Alloy. pala. Pero yung dito niya sa grip niya. Yung dito grip panel, niya. polymer. Pero ito, alloy siya. Alloy yung frame. Ang ganda niya. Pero ultimate yung mag-release kita mo, metal pa din. yung Di ba, mag-release niya metal. And you have to push it out. Push it, hindi press. Yung press. Kaya kayo nag-struggle ka. Diba? Sabi ba tayo, ang hirap ma-release. Pinupush out. Yun nga. Hindi kasi ako familiar sa mga Ruger na pistols. Ruger na pistols. Once upon a time, I wanted to buy yung 45 nila na ganito. But I settled for yung FNP 45 na meron ako ngayon. Buti nga ikaw, may FNP. Pero nung time na yon, ito yung isa sa mga contenders noon. This, tsaka yung Smith & Wesson MNP 45. Yun yung contenders noon. And we're talking about the first generation ng MNP, nung bago pa siya. So I settled for the FNP 45. I still have it today, pero yung 45 na Ruger na yon, this is one of the things that I had to give up. Pero tignan tsaka yung color combination, Oo. gray at tsaka silver. Yung silver, ang ganda nga eh. Ang ganda, Very diba? futuristic. Yeah, for its, I think mga 1980s yan lumabas, 80s Yun nga eh. Very futuristic. Ang ganda niya. I didn't even know it felt so well. Tsaka ang gusto ko kasi sa kanya, yung magazine niya, ano siya, single stack. Hindi siya single stack na eksaktong single stack, may pagka double stack siya. Pero dahil manipis, pero manipis siya. So yung grip yung width nung nung grip mo manipis. Yeah, hindi naman siya ganun. Hindi siya sobrang mataba na ang hirap i-grip. So ako malaki yung kamay ko, okay lang naman sa akin kahit malaki yung grip, pero I really appreciate yung grip niya. Very very nice. Sabi ko kay Charles kanina, Ruger. kaya double action only to kasi noong unang panahon ginamit to ng mga law enforcers and mas para sa kanila mas safe i-carry yung double action. Kasi pag double action, guys, lilinawin ko hindi yan yung bala na pag tumama sa sabong ulit. Hindi yan, yung double action, yung action. naman yun Kaya, yung double action is yung kailangan mo ng long trigger pull para ma-actuate mo yung gun. Okay? Double action 'yon. So feeling nila mas safe. Wala siyang external safety. Safe na siya. Wala nga ba to? Ay, ito ba kasi may model na external safety. Wala nga to. Para saan to? Wala siya na. Kasi isa dito yata yun Yep, exactly. Pero may model na may external safety. Pero dahil yung long trigger pull ka, yun na yung safety mo. Yan. Para sa akin, overly built. Sabihin, ang kapal, bulky. Very chunky. Chunky nga pala yung word. Chunky yung bakal. Pero yung niya, yung design niya, pa rin, parang futuristic pa rin di ba? Diba? Kung pinalaki pa nga nila to, pwede ito parang kay Robocop Konti pa. Ito nga, akala ko may porting dito, Charles. Ported. Mukha siyang ported. Mukha siyang ported pero design lang siya. Design lang siya. Wala siyang effect. So, ito yung Ruger P91 double action only. Sabi ko nga, Charles, marami ding may following din talaga mga Ruger P series. No? Yung mga old school, 1980s kasi yan. And last but not the least, yung mga nakita niya, yung tatlong pistols na yun, surplus pistols, nakita niya na yun ahead of time. Pero ito, first time ko ipapakita sa'yo to, Charles. Galing to sa kwarto namin It's a Bible. Or it's a book. Well, look Ito at yung that. bedside gun ko to Kasi, yun nga, di ba? Siyempre, safety check. Ahead of its time pa rin to. 32 ACP. 30. So, yung mga rare, kanina, first time mo makita ng 25. That's the gun nung nagamit nung lolo ko na 32 rin. Meron siya, Hindi siya ganyan, pero nakalyaman na 32 yung lolo ko Meron siya safety. Mag safety. Kasi syempre, in-import Pero may decacker din to Para wag na lang natin Wag na i-charge. yan, decacker. Yan. So, anong kahawig? Pakita mo sa camera. Mukha siyang Walter P. Walter, diba? yes. Pero yan po ay CZ70. CZ70. CZ.
Yan lang siguro ang baril ko na sisi kasi mahal ang sisi. Oo. Pero surplus nung dumating yan dito, Finland din yung market, sabi ko, why not? Magsisisi ako pag hindi ako bumibuti na lang. Kasi after nung mag-dry up yung supply, ibig sabihin, wala ka na mabibuti. Oh, hindi natin tatapat. Nung mag-dry up na yung supply, wala na akong mahanap. So, very, very nice na, na pistol. Diba? Sa Pilipinas kasi... Hindi siya, dito ang ahead of its time yan. Yun nga eh. Hindi siya European mag-release. Hindi siya yung heel release. Hindi. I've never actually seen this or held one before sa buong buhay ko na ganito. Very interesting. 32 ACP. 32. Alanganin sa 380 I remember nung bata ako, ito yung pinaglalaroan ko na bala noon nung binibigay sa akin ng grandfather ko kasi naka 32 siya na Yama na mukhang 1911 din pero 32. Kasi una insert yan. So, ang ganda, di ba? So, if you look at it, sige, kasama. Kasa natin. Check. Ayan, empty. Empty. Completely empty siya. Tapos, meron siyang decocker. Kaya, ahead of its time. Kasi usually, yung mga high-end lang na baril lang ang may decocker. Di ba? Yan, may decocker, maliit. Para siyang Walter PPK. So, para sa akin, yeah, it's very nice na... Tapos tingnan mo yung quality ng bluing niya. Ganun ganda pa ng quality ng niya, ng bluing niya. Very shiny. Century Arms Incorporated CAI, di ba? ang import. So, import lang nila yan. Pero CZ yan Czechoslovakia. Pero di ba, noong unang panahon, sidearm ng mga police and military din, 32 ACP. 32 sila ayaw nila ng masyadong recoil. Tapos yan, hammer fired. Pababa. Decocker yan. Yan. So, para siya yung yung Versa Thunder 380. Yeah, yung Walter naman sila, na magkakahawig Magkakawid. Galing CZ. Pero CZ kasi to, tsaka all metal na CZ. All metal na CZ. Plus yung takedown pala niya, Charles, kita mo. Ito yung button. Alam ko yun yung, matagal ko na rin kasing... Ayun. Ang bilis, di ba? Oo. Ang bilis. Tapos, guys, kita niyo yung barrel? Naka-attach siya sa sa frame. Sa frame. Ano ibig sabihin yan? Sabi nila mas accurate, daw. Yeah, mas accurate. Tapos yung feeding din accurate kasi fixed na yung ramp Diyan lang yung ramp niya. Ayan. Para siyang PPK din, tsaka Versa, ganito rin mag-take down No, syempre hindi natin papakita na naman kay YouTube yan. Ayan, bilis. So, ang galing. Ganda ba? Ganda niya. No, for its age, matagal na yan I don't know kung 70s yan. It actually brings me more frustration than the Filipinas again. Even though we legally should have things like this, hindi pa na-implement sa atin yung mechanism to allow surplus pistols like this to be found and registered, for example, as antique firearms. Kasi marami dito talaga sobrang luma na nito, pero yun nga, wala pa rin tayong... I don't know why kung hindi natin na-resolve yun. Kasi there's really no way for you to find something like this, and if it's not licensed in the country, it's a loose firearm is for disposal. So, ano naman yan? 60s or 70s? Kasi 32 ACP, ginageri ng police. Dito kasi maraming mga bansa ngayon, yun lang yung legal limit nila for pistols. One example would be Indonesia. Hindi, pero sa Europe kasi pinace out nila yan, tapos pelta na nila ng 9, di ba? 9mm parabellum na Parang yung yung Beretta na ganito. I mean, did you ever wonder kung bakit maraming mga Beretta na ganito na 380? Oo nga. It's because sa Italy, I mean, for the longest period of time, you really weren't allowed to own military calibers, 9mm being one of them. So, because 9mm is a military caliber, and we even have things gaya ng 762x51 versus 308. Yung civilian version nila is pinapayagan lang is yung 308, not the 762 caliber, which is, I know it's ridiculous, pero yung mga ganyang laws na, again, very backwards, I feel, na hindi naman nakakatulong. Pero, for the longest period of time, that's how it was for a lot of countries. They just rescinded that law sa Italy. And you can look it up, guys. Pero yung sa yung sa
Indonesia, may mga ganun silang caliber restrictions, which makes even things like 32 still viable in this day and age. Ito pa pala, Charles, no? Kaya ginagawa ko tong bedside gun, yung madaling easy access. Kasi, I'm pretty sure mahihirapan ng bata ikasa to. Kasi nga, military firearm, mahirap ikasa siya, i-manipulate. Tapos, may magazine safety, hindi mo Correct. Kasi guys, dito sa US, if you import firearms, lalo yung mga pistols from external countries, yung iba din talaga nire-require nila nilalagyan ng nila ng mag safety or external safety. Ayan, Ayan. ito ACT. Okay guys, ayun na yung surplus pistol review natin. No? Daming collection ni Jason. Collection na yun. Guys, I'm May sakit telling ako. you, May sakit ako. he needs an intervention, alright? He needs a professional to help him Okay, yan. with his issues. Next na tayo, yung pinaka gusto ni Charles na surplus Oh, pistol ko. yes. Bye-bye.